Gulang. Mahal, shoutout. Opo noon. Meron bang nakapagpa-trigger kung bakit gano'n ang sinabi sa'yo ng inyong magulang? Ano bang nangyari? Pwede bang maikwento? Hindi ko alam. Unilab yan. Mizra, shoutout. Kasi hindi magbibitaw ng salita ang isang magulang kung wala kang nagawa na mali. Pinaramdam niya ba sa'yo na special ka? Okay ka lang dyan, Pinlea. Gusto mo din mag-advise? Guys, maganda si Queen Lea. Pinagbebenta ko po to 150 lang, guys. Hindi. Ilang taon ka na, Nixie? Ilang taon ka na, Nixie Nicole? Kwento na yan. Ilang taon ka na, Nixie Nicole? Atina, shoutout. Wait lang mo, Amazona. Meron lang tayong dito. 17 pa lang ako. Oh, you're so young. Kaya mo na ba? Kaya mo na ba? Ang hirap, no? Yung tipong hindi mo alam kung saan ka susuot. Yung tipong hindi alam, nung silang may problema, okay lang. Pero nung ikaw yung nagka-problema, hindi mo alam kung saan ka, kung may patutunguhan ka ba o wala. Pero bakit naman ganun? Bakit naman nagbitaw ng salita na wala kang kwenta? Guys, sa isang magulang o sa isang anak, huwag kayong magsasalita basta-basta ng wala kang kwenta. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng anak nyo. O hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng magulang nyo. Ito ay, ito lang masasabi ko sa inyo. Ito ay para tayo sa, para sa magulang, anak. Magulang at anak. Kasi, guys, sa totoo lang, malay nyo, kumustahin nyo yung anak nyo sa mga tao, sa mga magulang dyan. Kumustahin nyo yung anak nyo na pumapasok, na nag-aaral. Kumustahin nyo, okay ka lang ba? Kumusta ka na? Kasi sa totoo lang, guys, minsan akala nyo yung taong palangiti, yung taong palaging tumatawa sa harapan nyo, ay yun pala yung mas may, yun pa yung mas may pinakamasakit na pinagdaraanan. Next, si Nicole. Saan ang iyong punta ngayon? May mapupuntahan ka ba? May mapupuntahan ka ba? Huwag kang umiyak, palipasin mo muna yung galit. Palipasin mo muna yung galit ng iyong mga magulang. Baka sakali, hindi na, bebe, may payo ko lang sa iyo, tatag. Magpakatatag ka. Kung naandyan ang tita mo, siguro naman dadamayan ka ng tita mo. And then, bebe, ito yung mas pinaka the best revenge. Mas pinaka the best na na ipakita mo sa kanila na kaya mo. Ipakita mo sa kanila na kahit mag-isa ka lang, na kahit ikaw lang ang lumalaban, nakakaya mo. Wag kang panghihinaan, wag pagkitil ng buhay kaagad ang iyong solusyon na ang kailangan mo, bebe, tatag. So, kung naandyan naman ang iyong tita, kung nandyan ang iyong na meron pang aagapay sa iyo, pasalamat ka pa rin sa Panginoon. Alam ko na ganito ang sasabihin mo, ganitong mga linyahan ang iyong maiibato sa sarili mo. Bakit kailangan ako yung maiwan ng tunay kong magulang? Bakit kailangan akong ipagtabuyan? At bakit kailangan ako lagi ang nasasaktan? Bakit ano bang naging mali ko? Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, papagad bakit ako? Mga katanungan sa isip mo, tama ba? Na bakit ako na lang lagi yung punong-puno ng problema? Bakit sa dinami-rami ng tao, bakit ako yung napiling maging ganito? Kaya pa ba? Kaya pa? Uy, tumahan ka dyan, Queen Leia. Hindi kita pinapaiyak dyan. Naramdaman mo ba to? Naiiyak ako sa kwento. Hindi ko pa nga tinuloy yung kwento ko. Alam nyo, parang gusto kong...
Sige, sige, sige. Ano? Nixie Nicole, I will try my best. Gawan ko kaya ng story yung sayong yan. Ano, payag ba kayo? Sige, Na ganyan gawan. yung tema? Na ganyan Sige, yung sige. tema? Sige. Ganito yung tema natin, ha? Ay, titingnan ko lang po kung gagana yung kautakan ko ngayon. I'm sorry. Wait lang, kailangan ko muna kumain ng ribes ko. Kasi 4 dapat. Kung Leia, gusto mo? Ayoko. Huwag kayong iiyak, ha? First time ko umiyak dito sa live mo, ah. Kasalanan mo, boy, boy. Kaya mo kayang ano? Kaya mo magdrama ng ano? Nang, I mean, ganito ang sasabihin mo. Wala kang kwenta, lumayas ka sa pamamahay ko, mga ganong bagay. so ako yung nanay. Feeling ko mababan ako dito. Kinakabahan yan. talaga ako. Hindi yan pag wala naman ano. Wag lang Walang- magmura. Wag lang ungulan. Wag lang ano, wag lang magmura. Ako bang nanay o akong anak? Ano ba? Ako na. Ikaw na lang yung tagapunas ng luha ko. Oo nga, kaya kong gawin. Ano nga yung rules ko dali. Ikaw yung tita. Ikaw yung Sige. kukop-kop. Sige. Mabait na tita, ha? Huwag mamaya yung ano, ha? Baka mamaya ako'y palayasin mo din. Sige. Hello, Mr. DJ. Shoutout, Mr. DJ. Guys, sandaan nyo na yung tissue nyo. Hindi ko sinasabi na pulido tong gagawin ko, pero hindi ko sinasabi na kaya ko lahat to. Pero I will do my best. Handa ko lang din yung tissue ko. My God. Drama na tayo. Okay. Guys, share the live. Okay. Dear DJ Hugotera, magandang hapon po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. DJ Hugotera, ibabahagi ko po ang aking kwento. Ako po si Nixie. Bata pa lang po ako, may nakagis na akong magulang. Magulang na sa akin ay nag-aruga. Magulang na inaakala kong siyang tunay. Magulang na siya'y sa akin noon ay gumabay. Masaya ang aking pagkabata. Subalit, laman din po ako ng bully sa paaralan. Ay, mamumura na naman ako ni Mami. Lagi na lang ako madami sugat. Aray! Tigilan mo ako! Bagay lang yan sa'yo. Ikaw ha? Ikaw pa yung nagsumbong talaga sa teacher natin. Na ano? Anong sinumbong ko sa'yo? Na ako ay nangungopia. Ha? Nangungopia? Jared, hindi ako nagsumbong. Eh sino? Alam mo, yung ugali mong yan. Pag hindi mo binawasan yan o pag hindi mo inayos yung ugali mong yan, sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka talaga sa akin.
susumbong ako kay Papa. Anak? Ba't ka umiiyak? Okay lang po ako. Okay lang po ako. DJ Hugotera. Ganun na lang palagi ang nangyayari sa aking paaralan. Hanggang sa ako nasa high school na. Pero hindi ko inaasahan na lagi na lang kada ko uuwi ng bahay. Magulang ko, ang tanging naririnig ko ay puro bangayan. Na kesyo ganto, kesyo ganyan. Na bakit kailangan pa daw akong pag-aralin? Bakit kailangan pa daw ako ang laging sustentuhin? Hindi daw ako makatulong. Sa totoo lang, DJ Hugotera, ako po ay nagpapakasipag. Sa umaga, ako po ay nagtitinda ng mga kakanin para lang ako may maibaon sa eskwela. Nay? Nay, andito na po ako. Ikaw muna. Ikaw muna ang gumanap na inay. Saan ka naman galing? Ba't naman ka lang? Nay, ano lang po, nagbenta po ako tsaka kami po ay may inasikasa po sa school. Di ba sinabi ko sa'yo, umuwi ka agad? Saan ka pumupunta? Nay naman, may inayos lang po talaga ako sa school. Promise po, hindi po ako nagbulakbol. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, pag galing ng school, umuwi ka agad ng bahay. Pupunta ako ng bahay. Kunwari, sasaktan mo. Kunwari, sasaktan na. Sige, sige. Nay naman, bakit mo ako sinampal? Ilang ulit ko sinasabi sa'yo. Hindi ka natuto. Hindi ka nadadala sa sinasabi ko sa'yo. Pag umuwi ka agad. Nay, promise naman po. Pumasok naman po talaga ako sa eskwela. Sa totoo lang, Nay, ito po yung pera. Ito po yung pera na aking napagbentahin. Sorry na po. Kapasok na po ako sa loob ng kwarto ko. Magsasagutan. Wait lang ha. Magsasagutan tayo dito. Ako yung lalaki, tapos ikaw yung babae. Grace, pasensya na. Hindi pa to papulido kasi ano lang ngayon po. So, tayo mag-asawa ha. Mag-asawa tayo kunwari. Okay. Ay, Maring. Nakita mo ba si Nicole? Si Nixie? Nakita mo ba? Ayun. Basta ko yun. Nagaling ko. Alam mo yung batang yan? Hindi ko na alam. Gabi na kong dumadating. Baka naglalakwat siya lang yan. Ipagpapatuloy pa ba natin ang pag-aaral? Mabuti ko patuloy yan. Walang kwentang anak na yan. DJ Hugotera, laging gano'n na lang ang naririnig ko sa aking mga magulang. Kaya naman, minsan, ninais kong wakasan ang aking buhay. Magulang ko ba talaga sila? Pero bakit gano'n? Bakit parang wala lang ako sa kanila? Parang hindi nila ako anak. Gabi lang ako umuwi kasi may project. Pero bakit gano'n na yung sinasabi nila? Papa God, ganito ba talaga yung buhay ko? Ganito ba talaga yung mararanasan ko sa araw-araw na lang na palaging away ng magulang ko yung naririnig ko? Papa God, tulungan mo po ako, please. DJ Hugotera, kahit gano'n, ako ay ulit-ulit pa rin na pumapasok o patuloy pa rin na pumapasok sa paaralan. Pumapasok ako nang walang baon at lagi akong nagpapaalam na maagang uuwi kasi magagalit ang aking magulang kapag ako ay ginagabi.
Eto, kunwari tayo ay, eto ang ating line. Kunwari, ang marka ha, sa marka, tungkol sa marka. Bagsak yung, yung marka niya. Ha? So, makikita mo yung card niya na ganito. O sige, ikaw na. Bakit ganito yung card mo? Bakit ganito yung marka mo? Bagsak ko. Mas mabuti pa lumito mo sa pag-aral. Masasanggal lang yung panagura namin sa'yo dahil wala ka namang kwentang anak kahit kayo. Nay? Ganyan ba talaga? Lagi niyo na lang ako sinasabihan ng walang kwenta. Nay, ginagawa ko naman yung makakaya ko. Ginagawa ko naman lahat para sa inyo. Ginagawa ko naman para sabihin nyo at may pagmalaki nyo ako. Ginagawa ko yung best ko para sabihin nyo na ito yung anak ko, nakaka-proud, pero minsan hindi ko narinig sa inyo. Bakit? Sa tingin mo ba anak ka namin? Hindi ka namin isang amin. Kahit kailan hindi ka Hindi totoo yan, anak niyo ako. Yun yung totoo. Hindi yun totoo. Sabihin niyo, hindi yun totoo. Totoo yun. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Lumayas ka sa pagkahay namin. Hindi yan totoo. Please, sabihin mo, hindi yan totoo. Kayo yung tunay kong magulang. Yun yung totoo. Yun yung totoo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa pagkahay namin. Buksan mo itong pinto. Buksan mo itong pinto, please. Umalis ka na. Hindi, anak niyo po ako. Bakit? Hindi naman ako ampon. Anak niyo po ako. Sa amin. Umalis ka na at wag ka nang babalik sa amin. Kailan? Paano niyo po nasabi na ampun niyo ako? Inalagaan niyo ako, inarugaan niyo ako, pinalaki niyo akong maayos. Tapos sasabihin niyo ampun ako, bakit puro kasinungalingan na yung buhay ko? Yun yung totoo. Oo, inalagaan ka namin. Pinalagaan tayo. Sana hindi niyo na lang ako inalagaan. Kung ganito lang din. Wala kang punta. Puro kabulakbol. Wala kang punta. Hindi ako nagbubulakbol. Please. Please. Please lang po. Ma, ayusin ko lang yung pag-aaral ko. Huwag mo lang sabihin na isang ampun lang ako. Huwag mo po ako palayasin sa bahay na to kasi wala po akong matatakbuhan. Yun yung totoo. Paniwalaan mo kasi hindi. Yun yung totoo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Sige. Yan na po ba talaga ang desisyon niyo? Yan na po ba talaga? Wala po ba talaga akong kwenta? Oo. Buo na yung decision namin. Umalis ka na. Wala kang kwenta kahit kailan at wag ka nang babalik dito sa pamamahay namin. DJ Hugotera, masakit na marinig sa isang ina na wala akong kwenta. Masakit na marinig na ako'y isang ampon lang pala. DJ Hugotera, hindi ko alam kung saan ako mapapadpad o kung sino ang aking pupuntahan. Bakit ganito yung buhay ko? Akala ko maayos na yung ganun. Pero bakit ganun, Panginoon? Ano bang kasalanan ko?
Bakit ako iniwan ng mga magulang ko? Bakit ako iniwan ng tunay kong magulang? At bakit ako pinagtataboyan ng mga inakala kong magulang ko? Masama bang tao ako para iwanan lang ako ng mga magulang ko? O ipamigay lang ako ng mga magulang ko? Akala ko yung buhay ko ay okay na. Akala ko yung buhay ko ay walang kahalong kasinungalingan. Pero purong kasinungalingan lang pala. Tatawag yung tita. Ikaw. Lang. Tumatawag si tita. Tumatawag. Hello po, tita. Hello? Tita. Tunay po. Tunay po bang ampun ako? Sabi ko yun, Nixie. Mama po. Ampun na po ako. Tapos, pinalayas na po ako sa bahay. Tapos, Saan ka ngayon? tita, dito lang po ako sa isang gilid ng bahay namin. Hindi po ako papasukin ng mga magulang ko. Tita. Mabuti pa, Nixie. Pumunta ka muna dito sa bahay. Dito mag-usap tayo. Tita, hindi ko po alam. Bakit gano'n? Bakit ampun ako? Nixie, hindi mo. Tita. Siguro may galit lang yung nanay mo. Alam mo, tita, lagi niyo na lang ako sinasabihin ng walang kwentang anak. Lagi niyo na lang ako sinasabihin, lagi niyo na lang akong ikinukumpara sa iba. Mas mabuti pa, Nixie, dito ka muna sa bahay. Pumunta ka dito. Maraming salamat po, tita. Opo, pupunta po ako dyan. DJ Hugotera, nagpunta nga ako sa bahay ng tita ko. Ang tita ko, mabait sa akin. Ang tita ko, tinulungan ako. Pero DJ Hugotera, masakit nung malaman ko yon. Pero kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong laksan ang loob ko. At kailangan kong ipakita sa mga taong tumulong din sa akin na eto, kakagraduate ako. Tatapusin ko yung pag-aaral ko. Kapag natapos ko yung pag-aaral ko, babalikan ko yung mga taong tumulong sa akin. Si J. Hugotera, gusto ko po, o bigyan niyo po ako ng payo. At sana po, sa mga tao, sa mga magulang na nandyan, na nakikinig sa mga anak, ipakita nyo kung gaano sila kahalaga. Hindi yung pag nasa huli na saka kayo may pagsisisihan. Dito ko na po tatapusin ang aking liham. Itago niyo po ako sa pangalang Nixie. Ay, napayak ako doon. Galing mo pala. Dapat pala ko yung lagi ko sinasama sa ganito pag magulang.